Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 4, Aralin 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Nakapagsasabuhay ng pagiging masunurin sa pamamagitan ng panghihikayat sa iba na tumalima sa mga alituntunin sa pamayanan. A. Naiisa-isa ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pamayanan. B. Naipaliliwanag na ang pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan ay mahalagang gampanin para sa ligtas, maayos at mapayapang lipunan. At C. Nailalapat ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mga nilalaman, pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Una, mga alituntunin o patakaran, kaugnayan nito sa tungkulin at karapatan. Pangalawa, paano naiiba ang alituntunin sa batas. At pangatlo, mga epekto ng di pagtupad sa mga alituntunin. Unang araw, maikling balik-aral. Narito ang mga tanong. Una, naniniwala ka ba na yaman ding maituturing ang mga makasaysayang lugar sa ating pamayanan? Bakit? Ipaliwanag ang sagot. Pangalawa, paano mo ipinakikita na ipinagmamalaki mo ang mga makasaysayang pook sa iyong pamayanan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ikalawang araw. Punan ang kahon na, ito ang sagot ko ngayon, ng iyong sagot sa mahalagang tanong. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang mahalagang tanong bago tayo magsimula sa ating klase. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Sagutin ang, ito ang sagot ko ngayon. Sagutin ito sa iyong kwaderno. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kilalanin natin ang mga sumusunod na salita, ibigay ang kahulugan at magbigay ng pangungusap. Una, batas. Pangalawa, kahalagahan. Pangatlo, tungkulin. At pang-apat, alituntunin. Sagutan natin. Batas, mga alituntuning itinakda ng gobyerno upang sundin ng mamamayan. Kailangang sundin ng lahat ang batas upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Kahalagahan, ang pagiging mahalaga o may malaking epekto. Ang kahalagahan ng edukasyon ay hindi matatawaran. Tungkulin, ang gawain o responsibilidad na dapat gampanan. Ang tungkulin ng isang guro ay turuan ang mga mag-aaral. Alituntunin, mga patakaran o gabay sa tamang asal at kilos.
sinusunod ng mga mag-aaral ang alituntunin ng paaralan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paunang tanong, ano-ano ang mga alituntunin na sinusunod mo at bakit? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Isip, usap, sulat, ulat. Gawin ang isip, usap, sulat, ulat na gawain bilang paraan ng pagsagot sa paunang tanong. Pag-iisip. Kasama ang iyong katabing mag-aaral, mag-isip kayo ng tig-dalawang alituntunin na iyong sinusunod at ipaliwanag kung bakit nyo ito sinusunod. Maaaring ang alituntunin na ito ay mula sa tahanan, sa paaralan, sa kalsada o sa pamayanan o kahit saan. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Pag-uusap. Magdagdag kayo ng isa pang magkapareha at bumuo ng isang grupo na may 4 na miyembro upang pag-usapan ang kanya-kanyang sagot sa tanong. Ang pag-uusap na gagawin ay pagwawasto at pagpili ng pinakaangkop na mga sagot sa tanong mula sa mga ideyang ibinahagi ng bawat isa. Siguraduhin ang bawat isa ay magpapahayag ng kaniyang sagot sa tanong. Pagsusulat. Isusulat sa Manila paper o sa whiteboard ang napagkasunduang mga angkop o naiwastong sagot. Pag-uulat. Iuulat sa harap ng klase ang isinulat na mga sagot o paliwanag. Tingnan nating mabuti ang mga larawan. Ano-ano ang makikita natin dito? Tama, kalsada, pamayanan, tahanan at paaralan. Mayroon bang mga alituntunin na alam mo ngunit hindi mo sinusunod? Ano-ano ang mga ito at bakit hindi mo ito sinusunod? Ipaliwanag. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Mga alituntunin sa tahanan. Sumunod sa utos ng magulang. Tumulong sa gawaing bahay. Gumamit ng mahinang boses sa loob ng bahay. Huwag magkalat. At matulog sa tamang oras. Mga alituntunin sa paaralan. Maging magalang sa guro at kaklase. Magsuot ng tamang uniforme. Makinig at sumunod sa guro. Panatilihin ang kalinisan ng silid-aralan. At huwag manakit o mang-away. Mga alituntunin sa pamayanan. Maging magalang sa kapitbahay. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Sumunod sa batas ng barangay. Tumulong sa mga nangangailangan. Igalang ang katahimikan ng lugar. Mga alituntunin sa kalsada. Tumawid sa pedestrian lane. Sumunod sa traffic light. Huwag maglaro sa daan. Gumamit ng seatbelt kapag nasa sasakyan. At maging maingat sa pagtawid. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Mga alituntunin o patakaran. Kaugnayan nito sa tungkulin at karapatan.
Ang mga patakaran o alituntunin ay nasa lahat ng dako. Ito ay nasa tahanan, kalsada, silid-aralan, palaruan, at sa maraming lugar na pinupuntahan ng mga tao. Maging sa mga pang-araw-araw na gawain ay may mga patakaran o alituntunin na dapat sundin. Bakit may mga patakaran o alituntunin? May mga patakaran o alituntunin sapagkat tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Upang mapangalagaan ang mga karapatang ito, ay binuo ang mga alituntunin bilang kaakibat ng mga tungkulin ng bawat isa. Ito ay paraan ng pagpapanatili at pangangalaga sa karapatan ng lahat. Mayroon tayong maraming karapatan upang mapanatili tayong ligtas at malusog. Ang mga karapatang ito ay mga patakaran na nagsasabi kung paano natin dapat tratuhin ang mga tao sa paligid natin. Ito ay mga patakaran na dapat igalang at sundin ng lahat ng tao. Sa bawat karapatan na mayroon ang isang tao, ay mayroon itong kapantay na mahalagang tungkulin o responsibilidad na nagsasabi kung paano siya dapat kumilos. Ang sumusunod ay ilang mga halimbawa ng mga karapatang ito. Pangalan. Bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng pangalan kapag sila'y isinilang at ang tungkulin na igalang ang mga pangalan ng iba. Ligtas na tahanan. Bawat bata ay may karapatan sa isang ligtas na tahanan. Ang mga tungkulin na laging alagaan ang kanilang tahanan at panatilihing malinis ito. Pagkain. Bawat bata ay may karapatan sa masarap at malusog na pagkain. At ang tungkulin na hindi sayangin ang pagkain na ibinibigay sa kanila. Trabaho. Bawat magulang ay may karapatan na payagan na magtrabaho at kumita ng pera. At ang kanilang mga anak ay may tungkulin na hindi sayangin ang pera na pinaghihirapan ng kanilang mga magulang. Bilangguan. Bawat bata ay may karapatan na hindi isama sa bilangguan kasama ang mga matatanda. At ang tungkulin na hindi magsinungaling, mandaya at magnakaw. Relihiyon. Bawat bata ay may karapatan na pumili ng kanilang relihiyon. At ang tungkulin na igalang ang kanilang relihiyon at ang relihiyon ng iba. Pagka-pribado. Bawat bata ay may karapatan sa kaunting pribadong lugar. Gawin ang ilang bagay nang hindi pinagmamasdan ng iba. At ang tungkulin na igalang ang pribadong lugar ng iba. Opinyon. Bawat bata ay may karapatan na sabihin at isipin ang kanilang nais. At ang tungkulin na hindi magsabi ng pangit, di makatao at masasakit na salita sa iba. Proteksyon. Bawat bata ay may karapatan na maprotektahan at hindi masaktan. At ang tungkulin na hindi saktan ang ibang tao o hayop. Ang mga karapatang nabanggit ay may kasamang tungkulin o responsibilidad na nagsisilbing mga alituntunin para sa lahat. Sa ganitong paraan ay nasisiguro nating napangangalagaan ang ating mga karapatan habang iginagalang ang karapatan ng iba. Ito ay mahalaga upang mabuhay ng ligtas, maayos at mapayapa bilang bahagi ng lipunan.
Ang mga patakaran at batas ay nagliligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga lituntunin at batas, tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Pagproseso ng pag-unawa. Itala ang inyong mga karapatan at mga kaugnay nitong tungkulin sa mga kahon sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mga patakaran sa pamayanan. Alam mo, ang mga patakaran sa pamayanan ay patlang. Ang gawain, isulat ang mga patakaran sa pamayanan at bakit ito mahalaga. Gawin ito sa iyong kwaderno. Paglalapat at pag-uugnay. Ano ang alituntunin? Paano ito nakakatulong sa pagtataguyod ng ating mga karapatan at tungkulin? Ipaliwanag. Ibahagi ang iyong sagot sa klase o isulat ito sa iyong kwaderno. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2. Ano ang pagkakaiba ng alituntunin sa batas? Ang pangunahing kaibahan sa pagitan ng mga patakaran o alituntunin at batas ay ang mga kahihinatnan na kaakibat sa paglabag ng mga ito. Pareho itong itinatag upang maging daan tungo sa kaayusan, pagkakapantay-pantay at kaligtasan. Ngunit mas seryoso ang mga batas kaysa sa mga patakaran. Ang mga batas ay ang legal na bersyon ng mga patakaran. Noong ikaw ay bata pa, itinakda ng iyong mga magulang ang mga patakaran na dapat mong sundin sa inyong tahanan. Sa lipunan, ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga batas na dapat sundin pagdating sa tamang edad. Kapag ang isang patakaran ay nilabag, ang mga kahihinatnan ay kadalasang hindi komportable, ngunit banayad kung ihahambing sa paglabag sa isang batas. Ang batas ay karaniwang ipinatutupad ng pulisya. Kung nahuli ang isang tao sa paglabag ng batas, may legal na aksyon na sumusunod. Ang legal na aksyon ay nangangahulugang ang taong iyon ay maaaring arestuhin, dumaan sa korte, kailangang magbayad ng multa o mapadala sa bilangguan. Ang mga patakaran ay mas maluwag kaysa sa mga batas at maaaring baguhin ng madali at mabilis. Karaniwang ang paglabag sa isang patakaran ay nagreresulta sa mas hindi seryosong mga kahihinatnan kaysa sa paglabag sa mga batas. Maaaring itakda ang mga patakaran para sa paglalaro, para sa mga inaasahan sa bahay, para sa kung paano kumilos sa paaralan, at para sa mga paraan ng pag-uugali kapag ikaw ay nasa mga grupo o kasama ang mga kaibigan. Upang ang isang patakaran ay maging batas, maraming komplikadong bagay ang kailangang mangyari. Matagal bago magawa ang isang batas. Kapag ang isang batas ay nabuo na, napakahirap baguhin ito. Sa kabilang dako, halos sino man ay maaaring gumawa ng isang patakaran. Maaaring umiral ang mga patakaran hanggat ang mga tao ay sumasang-ayon na sundin ng mga ito. Maaari din itong baguhin ng madali kung walang sumasang-ayon dito. Ang mga patakaran ay tumutulong sa atin na matuto upang maghanda para sa pamumuhay sa lipunan.
pagproseso ng pag-unawa, gamit ang Venn diagram, paghambingin ng pagkakaiba at pagkakapareho ng patakaran o alituntunin sa batas, pati na rin ang mga kahihinatnan ng paglabag nito. Narito ang Venn diagram. Sagutan natin. Alituntunin. Mga panuntunan na dapat sundin sa isang lugar tulad ng paaralan o bahay. Huwag tumakbo sa loob ng silid-aralan, maging magalang sa lahat, at magsuot ng tamang uniforme. Batas. Mga patakaran ng gobyerno na kailangang sundin ng lahat. Huwag magtapon ng basura sa kalsada, tumawid sa tamang tawiran, at huwag magnakaw. Ano ang pagkakapareho ng alituntunin at batas? Parehong dapat sundin. Tinutulungan tayong magkaroon ng kaayusan at may parusa kapag sinuway. Ano nga ba ang kahihinatnan nito? Kapag sinunod, may maayos at ligtas na kapaligiran, napapansin ang pagiging mabuting mamamayan. Kapag hindi naman sinunod, pwedeng maparusahan, pwedeng magdulot ng gulo o kapahamakan. Ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 3. Isang araw na walang mga patakaran by MDR Brothers Education Channel. Hi! Siya si Ryan. At ayaw niya sa mga patakaran. Tuwing umaga, kailangan bumangon ng maaga si Ryan para pumasok sa paaralan. Sa paaralan, maraming patakaran o alituntunin na kailangang sundin ni Ryan tulad ng pakikinig at katahimikan habang nagtuturo ang guro. Sa bahay, mas marami pang patakaran na kailangang sundin ni Ryan tulad ng hindi ka pwedeng manood ng TV hanggat hindi ka kumakain ng hapunan at tapos na ang iyong takdang gawain, Ryan. Sabi ng kanyang mami. Sana'y mabuhay tayo sa isang mundo na walang mga patakaran, iniisip ni Ryan sa kanyang sarili. Nang si Ryan ay nasa paaralan muli. Yay! Ano? Bakit ako narito? Nasaan ang lahat? Pumasok ang mga kaibigan ni Ryan sa silid-aralan na nagtatawanan at nag-uusap ng malakas. Hi guys! Bakit kayo nahuli? Nasaan si Miss Annie? Tanong ni Ryan. Ngayon ay isang walang patakaran na araw. Hindi nais magturo ni Miss Annie kaya umuwi siya. Sagot ni Bella. Yay! Walang patakaran na araw? Ibig sabihin, maaari kong gawin ang anumang gusto ko? Woohoo! Uuwi na ako para maglaro! Tuwang-tuwa na sinabi ni Ryan. Nagmadali si Ryan pauwi, puno ng kasiyahan. Mami, nandito na ako. Ano ang lunch? Gutom na ako. Sigaw niya. Napansin ni Ryan na magulo ang bahay. Oh, pasensya na honey, ito ay walang patakaran na araw at wala akong ganang magluto at maglinis ngayon. Sagot ng kanyang mami. Ay sige, ibig sabihin nito pwede kong kainin lahat ng tsokolate na gusto ko at manood ng TV habang kumakain? Isip niya. Pagkatapos kumain, mayroon siyang isa pang magandang ideya. Pwede akong pumunta sa parke para magbisikleta dahil pwede kong gawin ang anumang gusto ko. Habang nagbibisikleta sa kalsada, napansin niya na may kaguluhan sa lahat ng dako. Ang mga tao ay nag-aaway at sumisigaw. May sunog sa kalsada at walang sino mang nagpapatay sa apoy. Basura sa lahat ng dako. Sa parke, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na naglalaro at lumapit si Derek sa kanya.
Gusto ko ang iyong bagong bisikleta. Hindi pwede, bagong bili lang ito ng tatay ko para sa akin. Galit na sigaw ni Ryan. Akin na yan! Pwede kong gawin at magkaroon ng anumang gusto ko dahil walang patakaran at alituntunin sa araw na ito. Binalaan ni Derek si Ryan. Naalala agad ni Ryan na kapag walang mga patakaran, maaaring gawin ng mga tao ang anumang gusto nila. Ibig sabihin nito, ang mga bumbero, pulis, at kahit ang mga naglilinis ng kalsada ay hindi na kailangang magtrabaho para panatilihing malinis, ligtas, at mapayapa ang mundo. Walang mga guro na magtuturo sa mga bata kung ano ang tama at mali. Kailangan nilang mabuhay sa marumi at magulong bahay dahil walang gustong maglinis nito. Naisip ni Ryan na sana hindi na lang niya hiniling na ang mundo ay walang mga patakaran. Ryan, nakikinig ka ba? Bigla niyang narinig ang boses ni Miss Annie sa likuran. Ano? Nananaginip lang pala ako? Hay, salamat. Mami, nandito na ako sa bahay, sigaw niya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang mami mula sa kusina. Ryan, bumalik ka na ba? Gutom ka na ba? Natutuwa si Ryan na bumalik na sa normal ang lahat. Ngayon, alam na niya kung bakit mahalaga ang mga patakaran. Sa tingin mo ba, mahalaga ang mga patakaran? Punan ang kahon na pagkatapos ng pagtatalakay ng iyong sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Pagproseso ng pag-unawa. Punan ang chart ng mga positibo at negatibong epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunin. Mga epekto ng di pagsunod sa mga alituntunin. Una, kung hindi ko ilalagay ang basura sa tamang lalagyan. Epekto ngayon, magkakalat ang basura, magiging madumi ang paligid, magkakaroon ng masamang amoy. Posibleng epekto sa hinaharap, maaaring bumaha dahil sa baradong kanal, magkakaroon ng sakit ang mga tao at masisira ang kalikasan. Pangalawa, sa pagtatapon ng basura, kung hindi ko paghihiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok, epekto ngayon, mahihirapan ang mga nagsisegregate ng basura. Tatagal ang proseso ng pagre-recycle. Dadami ang basura sa tambakan. Posibleng epekto sa hinaharap, mapupuno agad ang mga landfill. Mas mahirap i-recycle ang mga bagay. Makakasama sa kalikasan at hayop. Pangatlo, kung hindi ako tatawid sa tamang tawiran, epekto sa ngayon. Delikado sa aksidente, magugulat ang mga driver, magkakaroon ng trapiko. Posibleng epekto sa hinaharap, maaaring masanay sa maling gawain, mas mataas ang tsansa ng aksidente, maaaring malagay sa panganib ang buhay. Bilang buod sa isinulat mong mga epekto ngayon at sa hinaharap ng hindi pagsunod sa mga alituntunin, ipaliwanag kung bakit mahalagang tuparin ang mga alituntunin. Mahalagang tuparin ang mga alituntunin dahil ito ay nakakatulong sa pagkakaroon ng maayos at payapang paligid. Kapag lahat ay sumusunod, walang gulo at ligtas ang lahat. Sa paaralan, natututo ng maayos ang mga estudyante. Sa bahay, masaya at maayos ang pamilya. Sa pamayanan, malinis at ligtas ang kapaligiran. Ngunit kapag hindi sinunod ang mga lituntunin, maaaring magdulot ito ng disiplina, parusa o panganib sa iba. Kaya mahalagang sundin ang mga ito upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Pabaong pagkatuto.
Sagutin ang mahahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Mahalagang tanong: bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Pumili ng 4 na salita. Sagutan natin. Mauunawaan ng mag-aaral na mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sapagkat ito ang nagbibigay katiyakan sa kaligtasan, kaayusan at mapayapang pamumuhay ng mga mamamayan. Pagsusulit, essay. Basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Ipaliwanag ang iyong sagot sa 3 hanggang 5 pangungusap lamang. Una, ano ang kaugnayan ng tungkulin sa karapatan? Ipaliwanag. Ang karapatan at tungkulin ay magkaugnay dahil bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin. Halimbawa, may karapatan tayong makapag-aral, kaya tungkulin nating mag-aral ng mabuti. Kung wala tayong pananagutan sa ating mga karapatan, maaaring magkaroon ng kaguluhan at hindi natin lubos na mapapakinabangan ang mga ito. Pangalawa, ano ang mangyayari kung lagi mong paninindigan ang iyong mga karapatan at ipagsasawalang bahala naman ang iyong mga tungkulin? Ipaliwanag. Kung inuuna lang ang karapatan ngunit hindi tinutupad ang tungkulin, magiging makasarili ang isang tao. Maaaring magdulot ito ng kaguluhan dahil walang respeto at disiplina. Ang isang lipunan ay hindi magiging maayos kung walang taong handang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Pangatlo, bakit mahalagang gampanan mo ang iyong mga tungkulin para sa pagpapatatag ng iyong pagkatao? Ano ang kabutihang dulot nito? Magbigay ng 2. Mahalagang gampanan ang tungkulin dahil ito ay nagpapalakas ng ating disiplina at responsibilidad. Kapag natutunan nating gawin ang mga tungkulin, nagiging mabuting mamamayan tayo. 2 kabutihang dulot nito ay: una, pagkakaroon ng tiwala ng iba sa atin, at pangalawa, mas maayos na buhay dahil marunong tayong sumunod sa tamang gawain. Pang-4, magiging responsable ka ba sa pagsunod sa mga batas kung hindi ka sumusunod sa mga lituntunin? Pangatwiranan. Hindi, dahil ang pagsunod sa maliliit na alituntunin ay paghahanda sa mga malaking responsibilidad tulad ng pagsunod sa batas. Kung hindi marunong sumunod sa simpleng panuntunan sa paaralan o bahay, malamang na mahirapan ding sundin ang batas sa lipunan. Ang pagiging disiplinado ay nagsisimula sa maliliit na gawain. Pang-5, ngayong alam mo na ang magiging epekto ng hindi pagsunod sa mga alituntunin, paano mo isasabuhay ang pagsunod sa mga ito? Masusunod ko ang mga alituntunin sa pamamagitan ng pagiging disiplinado at responsable sa aking mga gawain. Sisiguraduhin kong susunod ako sa mga patakaran sa bahay, paaralan, at pamayanan upang makatulong sa kaayusan. Magiging mabuting halimbawa rin ako sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at pagsunod sa tamang mga gawain. Narito ang rubric ng pagmamarka. 5 puntos ang pinakamataas at 0 puntos naman ang walang sagot. Maraming salamat sa panonood.
Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!